Unang ulan sa Mayo. Gaano nga ba kalakas ang kapangyarihang tinataglay nito? Agwa de Mayo. Bakit nga ba inaantay at inaabangan ang pagbuhos nito? At saan-saan nga ba ito magagamit nating mga tao? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung gaano nga ba kabisa ang unang ulan ng Mayo. At saan nga ba nag-ugat ang prinsipyo at malalim na paniniwalang ito? Kaya kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga lihim na karunungan o mahilig ka lamang sa mga bago at kakaibang kaalaman, ang video ito ay para sa iyo. Patapos na naman ang Abril at nalalapit na ang buwan ng Mayo. Natatanging buwan na kung saan ang karamihan ay abala sa pagbabakasyon at mga outing. Subalit ito rin ang natatanging buwan na kung saan ay nakaabang ang ilan sa pagbagsak ng unang buhos ng ulan. Unang ulan ng Mayo o ang tinatawag na Agwa de Mayo. Ito ang unang buhos ng ulan, partikular sa mga unang linggo o araw ng buwan ng Mayo. Ang unang mga patak o tubig buhat sa ulang ito ay pinaniniwalaan ngang sagrado, maswerte, pinagpala at punong-puno ng mga blessings. At mayroong malalim na mga halaga sa kultura at paniniwala sa iba't ibang relihiyon katulad nating mga Kristiyano, Budismo, Sikhismo, Hinduismo at marami pang ang iba. Pinaniniwalaang ang unang ulan ng Mayo ay nagdadala ng maraming blessings, spiritual cleansing, fresh start, paghuhugas ng mga kasalanan at karumihan, hindi lamang nating mga tao, kundi sa buong mundo, sa kalikasan at kapaligiran. Ulan na kailangan ng mga halaman upang tumibol at mamulaklak, at ulan na pinagmumula ng tubig na kailangan ng ating katawan upang mabuhay. Ayon naman sa ilang kultura, ang paliligo raw ng ulan o sa ulan ng Mayo ay mainam na mag-aalis ng mga karamdaman ng tao. Nag-boost ng immune system at nagpapaganda ng kutis at kagandahang pisikal. Ito din ay pininiwalaang makatutulong upang mapalakas natin ang depensa ng katawan laban sa mga darapong karamdaman. Sinasabing ito ay kinokolekta rin ng mga simbahan upang magamit bilang holy water at pangbasbas na elemento. Ang ulan din ng Mayo ay sinasabing maganda sa ating mga buhok upang muli nitong maibalik ang kintab at sigla nito. Para naman sa mga antingero o sa mga antingan, ang paliligo raw sa ulan susuot ang inyong mga gamit ay pinaniniwalaang mas lalong nagpapalakas at nagpapaganda sa bisa nito. Gayunpaman, sa kabilang banda, lalo na nga sa panahon natin ngayon, nalaganap na ang polusyon lalo na nga sa hangin, ang paliligo sa ulan ay sinasabing maaaring maging sanhi rin ng infeksyon at iba pang mga sakit buhat sa maruming tubig ulan. Kaya naman ang paliligo natin at pagtatapisaw sa ulan ay gawin lamang natin na may kasamang pag-iingat. Maaari mong mapanatili ang iyong malalim na paniniwala at kasabay naman ito ay ang masusiring pag-iingat. Ikaw, nagkukolekta ka rin ba ng tubig buhat sa ulan sa buwan ng Mayo o ang tinatawag na Agwa de Mayo? Nasubukan mo na rin bang maligo at magtampisaw sa ulan? Sana may bago kang natutunan sa videong ito. Nakatikim ka na ba ng hamog? Unang tinatawag na morning dew. Dahil siguradong magugulat ka na marami pala itong dalang benepisyo para sa kalusugan ng tao na maaaring hindi mo pa nga naririnig. Hello, what's up? Your best here. Marami bang mga halaman sa inyong bakuran? At sa tuwing umaga ay makikita mong basa ang mga dahon nito. Kahit pa nga kagabi ay wala namang ulan.
dahil ang mga hamog na iyan ang ating pag-uusapan. Ang mga pangkalusugang gamit, kahalagahan at maaaring epekto sa iyo dahil baka sa isang patak lamang ng hamog na ito ang kailangan mo para sa mga nararamdaman mo. Malaki ang ginagampan ng papel ng tubig sa ating buhay bilang inumin, pamawi ng uhaw, panglinis, pagluluto at sa halos lahat ng gawain sa bahay. Subalit may isang klase o uri pa pala ng tubig na madalas na nating napupuna ay hindi lang natin pinapansin at binabaliwala nga lamang. Ito ay ang tubig buhat sa hamog o morning dew kung tawagin ng karamihan. Ang hamog ay ang tubig sa anyo ng mga maliliit na patak na namuo buhat sa kondensasyon ng tubig sa lupa at ng init ng paligid o water vapor. Nagsisimula sa moist hanggang sa maging ganap ng mga hamog o maaaring mga mumunting patak na makikita sa mga dahon, bubong at karaniwan ay sa mga damo. Malaki ang ginagampan ng papel ng hamog sa ating mundo o kapaligiran. Kabilang na ang pagsisilbi nitong dilig na tubig sa mga halamang matagal nang hindi nabubuhusan ng ulan bunga ng tag-init. Pinatutubo rin ito ang mga munting butil, lalo na nga sa malawak na kagubatan. Nakatutulong din ito upang muling mapalamig ang mainit na temperatura sa gabi sa pagsisimula ng bagong umaga. Ayon sa pag-aaral, ang hamog ay mas malamig kaysa sa normal na tubig sapagkat nagtataglay ito ng up to 14 to 16 ppm na bilang ng oxygen at labis na mabisa para nga sa kalusugan natin. Ang hamog sa umaga ay mainam para sa mga tao na maraming pimples. Ang mataas na oxygen content nito ay mainam o mabisa upang mabawasan ang patuloy ngang pagdami ng pimples o pekas. Mainam din ito sa mayroong mga acne at mainam na spray sa ating balat o sa ating mukha. Kung kayo naman ay nakadarama ng sobrang pagod dahil sa maghapong kakatrabaho, ang pagkonsumo ng hamog o malinis na hamog sa umaga ay makatutulong upang ma-refresh at maibalik ang sigla ng katawan. Maaari mo ring ipahid sa ulo o sa sentido ang hamog upang mapawi ang pananakit nito bunga ng labis na pag-iisip. Kung namumula rin ang inyong mata o iritable, maaaring kumolekta ng hamog upang ipapatak dito. Subalit siguraduhin na ito ay malinis lamang. Mahusay rin ang mga hamog para sa sanggol, lalo na nga sa umaga, upang mapabilis na lumakas ang kailang mga buto at mapanatiling masigla ang katawan. Ngayon, maaring hindi mo na babaliwalain ang makikita mong hamog sa paligid at sa mga malalapad na dahon. Pwedeng pamatid uhaw at pwede rin palang pang-boost ng inyong hapong katawan. Sa inyong probinsya, ginagamit din ba ang mga hamog? Ngayon mo lang ba ito narinig? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba, subalit kapaki-pakinabang na kaalaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Madalas ka bang nananaginip ng tubig? Ikaw ay nasa dagat, naliligo o lumalangoy sa ilog. Halika at ating alamin ang mas malalim pa pala nitong kaugnayan sa realidad ng iyong pagkatao at buhay na minsan o madalas ay hindi mo dapat ipagpasawalang bahala. Ang tubig ay simbolo ng kalinawan, kalinisan at kapayapaan, at ito rin ay maaaring sumasalamin sa ating katauhan
na minsan ayaw nating tanggapin o i-admit, at sa pamamagitan ng panaginip ay mas malinaw mo itong nakikita at nauunawaan. Number 1. Panaginip ng malalaking alon. Kung may lakas at malalaking alon ang laman ng inyong mga panaginip, ito ay nauugnay sa iyong labis na kasiyahan o labis na kalungkutan. Mga nakagugulat na pangyayari sa inyong buhay na maaari mong ikasaya ng labis o labis na ikadismaya. Number 2. Panaginip ng pagkakalunod. Isa rin itong karaniwang panaginip na tungkol sa tubig, na kadalasan kayo ay hirap sa paghinga at nalulunod. Ito naman ay sumisimbolo sa kamatayan o trauma ng inyong nakaraang buhay. Subalit sa kabilang banda, ito rin ay maaaring simbolo nang ikaw ay nasa gitna ng nakalulunod na problema at mga suliranin na halos hindi mo na nga alam ang solusyon o ang inyong gagawin. Number 3. Panaginip ng ulan. Kung umuulan naman sa inyong mga panaginip, ito ay pahiwatig na ikaw ay nasa sitwasyon ng inyong buhay na labis kang nalulungkot at nagdadalamhati. Subalit kung maganda naman ang sikat ng araw habang umuulan sa inyong panaginip, ito ay isang magandang emosyon o masiglang estado naman ng inyong buhay. Number 4. Panaginip ng putik. Ito naman ay mayroong negatibong ibig sabihin. Ibig sabihin sa inyong realidad na buhay, maaaring nalulungkot o nagdaramdam ka, mapasapera man yan, pamilya o pag-ibig, na labis mo ngang ikinalulungkot araw-araw. Number 5. Panaginip ng malinis na tubig. Kung ang maputik na panaginip ay negatibo ang kahulugan, ang malinis na tubig naman ay simbolo ng kalinawan. Hindi ng inyong paningin, kundi ng inyong emosyonal na estado ng pag-iisip o pagdidesisyon sa buhay. Ibig sabihin, nauunawaan ninyo ang mga bagay-bagay at pangyayari sa inyong buhay. Number 6. Panaginip ng naka-stack na tubig. Ito man ay isang malawak na lawa o tubig sa aquarium, ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw bilang individual ay nagpipigil sa inyong totoong nararamdaman na maaaring nakabubuti sa iyo o nakasasama sa inyong mental na kalusugan. Kaya nga, dapat mo itong bigyan ng pansin. Number 7. Panaginip ng tumatagas na tubig. Ayon sa pag-aaral, ito ay kadalasang napapanaginipan ng mga babae na malapit nang magkaroon ng buwanang dalaw bilang pagpapahiwatig ng kanilang katawan ng regular na karanasan. Number 8. Panaginip ng malagaslas o malakas na ilog. Ito naman ay nauugnay sa inyong kasalukuyang estado ng emosyon. Maaaring kayo nga ay nasa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin at ito ang nagdudulot sa iyo ng mga pabago-bagong emosyon. Number 9. Panaginip ng isda sa tubig. Ang isda naman ay simbolo ng espiritual na bagay at ang mga isda ay karaniwan ngang sa tubig naninirahan. Ito naman ay nagpapahiwatig ng pagbubuntis o fertility. Number 10. Panaginip na ikaw ay nasa bangka o nasa barko at naglalakbay. Ang panaginip na mga ito ay kaugnay ng inyong love life. At ang paglalakbay nga sa dagat gamit ang bangka o barko ay gaya ng inyong relasyon o ng inyong love life. Kung ito ay kalmado o maalon, ay maaaring sumisimbolo sa estado ng inyong emosyon ukol sa inyong pagsasama. Number 11. Panaginip ng paghinga sa ilalim ng tubig. Kung kayo naman ay nanaginip na kayo ay nakahihinga sa ilalim ng tubig, ito ay maaaring nauugnay sa inyong mga pinagdadaanang problema sa buhay. Ito ay simbolo na anuman ang mahirap na dinaranas mo, ay magagawa mong isurvive ito o malampasan, gaya ng paghinga sa ilalim ng katubigan.
Kaya naman kung managinip ka nga na nauugnay sa tubig, ang videong ito ay inyong balikan dahil maaaring may nais ipahiwatig ang inyong mga panaginip sa inyong realidad na buhay. Subalit palaging tatandaan na anuman ang ating emosyonal na pinagdaraanan sa buhay, magdasal lamang dahil walang problema ang hindi natin malalampasan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.